Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,757 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, 7,757 na tayo guys, no. Now, ang pag-usapan po natin today ay yung pagre-resign po ni Sara Duterte. Kagabi po kasi, kahapon ng hapon, ay officially nag-resign na po si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson po ng NTF-ELCAC. Okay, so officially wala na po si Vice President Sara Duterte bilang parte ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno ng Pilipinas. Ngunit mananatili po siyang Vice President since halal po siya ng mga Pilipino, at actually siya po ang pinakamataas na nakuha sa entire election history, 30 million, almost more than 32 million Filipino votes. Okay? Yes po, lamang pa po siya kay Pangulong Bongbong Marcos kasi si Pangulong Bongbong Marcos ay 31 million, almost 32 million lamang. Okay? So talagang may mandato, May mandato si pangalawang pangulo Sara Duterte. Okay? Yun po ang katotohanan doon, ha. Ngayon, talagang balikan natin kung ano po nangyari sa Uniteam, Kasi parte po siya ng Uniteam na tumakbo noong nakaraang eleksyon, 2022. 2 years po, Hindi man lang umabot ng 2025 sa midterm election. Pero tayo po, kung nakikinig po kayo sa ating programa, ay talagang sinabi na natin, matagal na talagang break na sila, Kumbaga, break na sila yung magjowa na yan, si Bongbong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte. Matagal na, mula nung 2023 ay talagang break na yung mga yan, Kaya lang hindi lang pinapaalam sa public dahil nga po masisira ang Uniteam. Pero na-predict na po natin yan, Na nakita na po natin yan, Okay, so balikan po natin. Actually, itong tandem na ito, si Ferdinand Bongbong Marcos at Sara Duterte ay talagang sumulat po sa history kasi sila po ang talagang nanalo ng wide margin last election, Talagang huge margins, ang nila, yung pagkapanalo nilang ito ay talagang inattribute sa partnership nila, Talagang yung alliance nila tinawag na Uniteam o pagkakaisa. Okay? Yan. Tapos pero after 2 years, yan, almost 2 years after 2 years, wala na ang Uniteam. Na-dissolve na officially sa pagre-resign ni pangalawang pangulo Sara Duterte. Pero sinabi niya siguro a week ago or 2 weeks ago sa interview na yung Uniteam ay talagang sinabi niyang wala na. Sinabi niya na yung Uniteam ay parte lamang yan ng eleksyon, ng kampanya at sa mga kandidato. Since hindi na sila kandidato, hindi na sila kasama doon sa Uniteam na yon. Pero balikan po natin kung anong nangyari. Noong October po, kasi noong October 2021, ito po yung mga panahon na magfa-file po sila ng candidacy, yung mga national candidates, Hindi pa yata kasama yung noon eh. Hindi ko alam kung kasama na ba yung mga local candidates noon. Pero sigurado natin, national candidates, sila po yung nandun, Okay. Kaya po si Senator Amy Marcos, since kaibigan po ni Senator Amy Marcos, si Sara Duterte, ay kinonvince niya po na noon ay Davao City Mayor Sara Duterte na maging running mate ng kanyang kapatid, na si Ferdinand Marcos Jr. So ito, nakita po natin yan. Punta sila ng punta doon, nandun si Speaker Romualdez, Bongbong Marcos, lahat po yan, Lisa Marcos,
kahit si kahit si yung anak ni si Sandro Marcos, laging nasa po yan, nasa Davao City, no? Para maging nililigawan po kasi nila si Sara Duterte at that time, no? Natatandaan pa nga po natin, ayaw na ayaw ng kanyang amain na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Pero sinabi na rin po natin sa ating programa na ang mga Pilipino, meron po yung trait na utang na loob, no? Kung tama lang naman din, di ba? Yun. Ngayon, yung panliligaw na yon, talagang na-convince nila si Sara Duterte. The decision was formalized shortly after the deadline of filing of candidacy noong October 2021, no. Ito, yung pag-agree ni pangalawang pangulo, then Mayor Sara Duterte, ay talagang na-attribute sa pagkukumbinse kay Amy, no. Siya po talaga ang nag-coin down nung slogan nila ng Uniteam for Marcos Duterte tandem. Ang minsan nga sinasabi pa, solid north, solid south. Kaya po talaga na nila, no. Yung boto ng mga norte ay talagang napunta kay Sara Duterte at kay Bongbong Marcos, at ang south naman din ganun din, Bongbong Marcos at Sara Duterte, no? Yan. Tapos noong May 9, 2022, syempre alam naman po natin, historic feat talaga. Sobra, 31.6 million ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos at 32 million Filipino votes naman ang napunta kay Sara Duterte. Okay? Tapos noong May 19, 2023, no, nag-resign po si Vice President Sara Duterte as chairperson of Lakas CMD. Alam niyo po ba bakit? Dahil nga yung kaalyado niya, perceived kaalyado niya na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na taga Lubao, na taga Pampanga, Kabalen, ay talaga namang na-demote po kasi 2 beses na na-demote siya, no? Na dati po kasi senior deputy speaker, naging deputy speaker, tapos hanggang mawalan na lang siya ng pwesto. Okay? Kasi na-demote, no? Talagang galit na galit siya doon, no? Ayaw kasi alam nyo, si Sara Duterte, binavalue niya talaga ang loyalty, no? Ngayon, yung naka-CMD kasi partido yan ni GMA matagal na, at partido yan ni Romualdez matagal na rin, no? Now, noong May 21, 2023 ay talaga namang nag-post ng cryptic message, no? Ito nakalagay doon, in your ambition, do not be a tambaloslos. No, nung ni-research po natin ang tambaloslos, ito palang tambaloslos ay is a mythical creature, no? Dun sa Visayas, sa Bicol, at saka sa Mindanao, no? Ito ay yung merong large mouth and penis, no? Huwag na natin tagalugin 'yon, no? Yung September 25, 2023 naman, ito matindi, no? 25, 2023, yung Commission on Audit ay talaga namang na-reveal, no, during the plenary debates on the proposed 2024 budget na yung Office of the Vice President spent 125 million in 11 days, no? Pero sinasabi nga natin, kasi kung hindi yan gagastusin, ay talaga namang makakasuhan din. Kung gagastusin, ay hindi. Pero alam niyo po ba saan galing yan? Sa Office of the President. Okay? Yan, Office of the President. So, parang siya, no? Parang pinain ng Office of the President sa Office of the Vice President yan, no? Mautak din kung sino ang nagano niya, no? So the uproar caused by the issue prompted yung House of Representatives dropped Duterte's request for 650 million pesos. Siyempre led by the Speaker of the House. Okay? Pero nung later on din, tinanggihan na rin ni Vice President yan. Hindi namin kailangan ng confidential funds, no? Ang October 2023, sabi niya nagwawala na, no, yung amain, no, comes to his daughter's defense and controversy caused by the office confidential funds. Okay, he called the Romualdez-led house as most rotten institution in the country. Ano po yun, yun po ang katotohanan naman doon. Ito ay perception ng tao, no? Kaya nga po walang nananalo na Speaker of the House sa presidente, no? Yan po talagang nila, no? Hanggang ngayon naman din may mga iba-ibang congressmen, no, and women, 'di ba? Iano niyo po. Yung simpleng simpleng ang tawag doon, simpleng court, no, covered court. Iano niyo, 'di ba? Dapat merong may mag-iimbestiga niyan, no? Magkano ba 'yan?
versus dun sa totoong ano, no? Ang hirap po ng ganon. Okay? Ayan. Tapos yung November 28, 2023, okay, Vice President denied any cracks in UNITEAM despite, no? Yung pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos na pwedeng pag-aralan na sumali tayo sa ICC. Pero time and time again, sinasabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala din, hindi rin talaga mag-join tayo, no? Magre-rejoin tayo, no? Ngayon, alam niyo po ba yung ICC ay iniimbestigahan, no? Currently, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte against humanity in connection with the bloody war on drugs. Ako ano po as long as ano naman, no, during those times naman tahimik naman talaga ang bansa natin, no? Takot na takot, punta ka sa recto, safe na safe ka. Okay? Kasi po takot yung mga kriminal, takot po yung mga addict na gumala dahil nga papatayin sila no? Pero tingnan niyo naman ngayon, no, kawawa din yung mga kapulisan, nakakulong, no? Nawala yung mga pamilya nila, no? Dahil lang sa utos na ganon. Pero in a way, dapat meron kasing matapang na leader no? Pero sana katotohanan lang, hindi yung mahirap lang, dapat pati yung taas, no? Walang kumpa-kumpare, sabi nga ni Erap, no? Tapos nung naman, no? Ito nung January 2028, talagang January 28, 2024 ay talagang doon sa Davao City, which was attended by the Vice President and of course, no, coincided with the launch of the Bagong Pilipinas campaign at the Quirino Grandstand. Okay? So yun, no, nandun din si Senator Amy Marcos, no. Tapos si Davao City Mayor Sebastian Duterte also called on Marcos to step down if he doesn't love the Philippines. Tingnan nyo, biruin nyo yun, tinawag na bangag, adik ang Pangulo ng Pilipinas. Okay? Tapos noong January 29, 2024, the Philippine Drug Enforcement Agency denied former President Duterte's allegation about President drugs involvement. No? Sana po mapatunayan yan. Once and for all, dapat magpa-drug test na ang Pangulo ng Pilipinas upang mapatunayan. Kung hindi, pagkatapos nun, i-demanda niya na yung mga nag-aakusa sa kanya na addict siya, na bangag siya. Na tingin naman natin, walang katotohanan din. No? February 12, 2024, sinabi niya sa interview na yung Vice President at saka ang Pangulo ng Pilipinas are doing good and their relationships remain okay. Okay? So, okay naman daw pala nung February 12, 2024. Nung April 18, 2024, in a television interview, talagang ito si First Lady Lisa Marcos Araneta Marcos confirmed having bad blood with Vice President Naco po over what she perceived to be Duterte's amusement at attacks made by her father against the President. Diba? Okay. Tapos yung sabi ng First Lady, talagang bad shot itong babaeng ito sa akin because she was caught on camera laughing when her father called Marcos bangag. Yeah. Pupunta ka sa rally, tawagin yung presidente mo bangag, 'di ba? You're going to laugh, tama ba 'yan? Even Leni Robredo never did that, no? I do not know. Pero syempre, behind that baka nagagawa din ni dating Vice President Leni Robredo yan, okay? Noong April 23, 2024, so sabi, President Marcos said there's no reason to replace the Vice President as DepEd Secretary despite the feud between her and First Lady. Pero alam niyo po ba, syempre, dumadating din po yung punto na yan, aalisin ko ba itong secretary na ito, Vice President ko, no? Kasi araw-araw, gabi-gabi, binubulungan yan ni First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Pero sabi niya, walang rason, no? Tapos yung June 12, 2024, no? On the sidelines of the 126 celebration in Davao City, Duterte said the unity was only formed for her and Marcos to win in the 2022 elections. Okay, ito pa, sideline din. Nung Independence Day, supposedly, di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na patugtugin yung bagong Pilipinas, no? Hymn at pledge. Okay? Hymn and pledge. Okay? Pero alam niyo po ba na dun sa Davao City celebration ng Independence Day ay walang bagong Pilipinas hymn and pledge. Okay? So anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin ayaw ni Vice President Sara Duterte na patugtugin ito sa mga eskwelahan. Pero ngayon, since wala na siya, hanggang July 19 na lang siya, ay talagang patutugtugin na yan. No?
lalong-lalo na pasukan na, no? Sa July na kasi ang pasukan. June 19, Vice President Duterte announces her resignation as the Secretary of the Department of Education. Kahapon lamang yan, and Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC. No? Isa po sa, i-comment niyo po dyan kung ano pong magandang ginawa ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ang tingin ko po yan ito po marami po nagsasabi mga kaguruhan, yung pahinga na 1 month na bayad sila pero nagpapahinga sila, ini-enjoy nila ang pamilya nila, ini-enjoy nila ang mga outing nila, no? Yan, ini-enjoy nila mga partners nila, mga asawa nila, no? Mahalaga po din 'yon. Pangalawa, yung yung mga allowances, no? Parang tinutok, no? Talagang nilabi din ni pangalawang pangulo Sara Duterte yung mga yan. Okay? Tapos yung mga training pa, 'di ba? Mga ganoon, marami pang mga sinasabi, no? Tapos yung siyempre for yung matatag curriculum, okay? Parang pinaunti nila yung mga kurso, in-integrate lang nila. Siyempre with the mga consultants nila, with the help of the consultants. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.